Kabanata 3921. Isang malamig na titig ang ibinigay ni Ret Padlow kay Harvey pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Gusto kong hawakan ito bilang isang normal na ama, anak. Hindi ako mapakali na labanan ang mga katulad mo. Pero dahil hindi ka pa rin nagsisisi dito. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa mga sumunod na mangyari. Malalaman mo sa lalong madaling panahon ang mga kahihinatnan ng pagkontra sa mga Padlow. Dahan-daang hinubad ni Ret ang suot na jacket at iniabot sa isang babaeng katabi niya bago pinatunog ang leeg niya. Siya ay tila isang medyo may karanasan na manlalaban sa puntong ito. Mga hiyawan at hiyawan ng saya ang maririnig sa buong lugar. Walang sino man dito ang nakakita kay Ret na sumuntok noon. Tuwang-tuwa silang lahat nang magkaroon sila ng pagkakataong masaksihan ang kanyang galing. Matapos kumaway sa lahat, sumenyas na kumalma sila, sumugod si Ret bago humarap sa harap ni Harvey York at sumipa. Ang lakas at bilis ng kanyang mga sipa ay hindi kapani-paniwala. Kitang-kita kung gaano kalakas si Ret. Pagsabog. Bam! Hindi man lang nagpapigil si Ret. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang sipa. Naniniwala siyang may death wish si Harvey. Hindi lang nabali ni Harvey ang braso ni Gail Padlow, pumunta pa siya dito para manggulo. Ito ay ganap na walang galang kay Ret. Kaya naman gusto niyang mawalan ng kakayahan si Harvey sa kanyang mga sipa para hindi na siya makagalaw sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gusto niyang umiyak ng tuluyan si Harvey sa kama. Napamura ang magandang babae nang makitang nakatayo si Harvey na parang natigilan at naninigas. Akala nila si Harvey ay magkakaroon na ng kakilakilabot na wakas. Sumandal si Gail sa sopa habang naka-cross legs, at matiyagang naghihintay ng magandang palabas. Hindi siya makalaban dahil nabali ang kanyang braso. Kung hindi yun ang kaso, aawayin din niya si Harvey. Tingnan mo. Likas na bulalas ni Irene Johnson. Natatakot siyang matalo si Harvey sa laban. Sa sandaling ito, kalmadong itinaas ni Harvey ang kanyang kaliwang kamay at casual na iniwas ito sa bukong-bukong ni Ret. Sampal, nagsimulang mamanhid ang mga binti ni Ret. Ang kanyang mabangis na enerhiya ay nawala sa isang iglap. Isang matinding sakit ang nararamdaman sa kanyang bukong-bukong sa sandaling ito. Nagulat ang lahat na si Harvey ay ganap na hindi nasaktan. Isang nakakatakot na ekspresyon ang ipinakita ni Ret habang nagdidilim ang kanyang paningin. Nagsisimula na niyang maunawaan kung bakit laging mataas at makapangyarihan si Harvey. Sa ganitong lakas sa murang edad, natural na sa kanya ang maging ganito katapang. Umindayog ang katawan ni Ret bago siya umatras. Nais niyang makabawi bago maglansad ng panibagong pag-atake. Gaya ng inaasahan sa deputy leader ng Blackburn Martial Arts Alliance, nagkaroon siya ng mabilis na paggalaw. Ngunit kahit noon, mas mabilis si Harvey. Sa pag-atras ni Ret ay agad na sinipa ni Harvey ang upuan pasulong. Diretso ang paglipad ng upuan kay Ret. Walang magawa si Ret kundi iunat ang kamay para harangin ang pag-atake. Niwala siyang panahon para mag-react ng maayos sa sitwasyon. Nagkapira-piraso ang upuan, ngunit kinailangan ni Ret na umatras ng ilang hakbang kasabay ng pagsinghot matapos tamaan ng matinding puwersa. Ang dugo ay lumalabas sa sulok ng kanyang bibig sa sandaling ito. Agad na nagdilim ang mukha ni Ret nang tumayo siya. Masasabi niyang totoong talentado ang binata sa harapan niya. Hindi siya mananalo laban sa binatang iyon. Hindi nakakagulat na ang kanyang pinakamamahal na anak ay nagdusa laban sa kanya. Sumagi sa isipan ni Ret ang panghihinayang ng sumulpot si Harvey sa harapan niya bago ibinaba ang palad pasulong. Mabilis ang paggalaw ni Harvey York, na naging sanhi ng pagbabago ni Gail Padlow at ng iba pa sa kanilang mga ekspresyon habang likas na umatras ng ilang hakbang. Tuluyan nang natigilan si Gail. Nakaramdam siya ng nakakatakot na aura mula sa sampal ni Harvey. Wala nang oras si Ret para iwasan ang pag-atake. Napasigaw na lang siya at naka-cross arms sa harap niya para ihanda ang sarili. Gayunpaman, walang silbi ang lahat sa harap ni Harvey. Sa sandaling maging alerto si Ret, ang sampal ni Harvey ay direktang dumapo sa kanyang mukha sa bilis ng kidlat. Sampal.
Naramdaman ni Rhett ang matinding kirot sa kanyang mukha bago siya nawalan ng malay. Binangga niya ang mga tao sa likod niya na parang patay na aso. Isang dosenang tao ang itinapon sa lupa. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Natamba din si Gale. Napakasakit ng braso niyang natatakpan ng plaster. Kung walang umalale sa kanya, hindi siya makakabangon ng mag-isa. Bumagsak si Rhett sa marble wall, na agad na bumuo ng parang spider web crack. Ang kanyang katawan pagkatapos ay dahan-daang dumudulas pababa nang magpakita siya ng nakakatakot na ekspresyon. Nanginginig ang mga dilag habang hawak ang kanilang mga baso. Bumuka ang maliliit nilang bibig, na parang may mga itlog sa loob. Umayos ng upo si Gale habang hindi napigil ang nanginginig. Hindi niya inasahan na ang sarili niyang ama ay hindi makakapantay kay Harvey. Gayunpaman, ang kanyang ama ay isang dalubhasa na may mga dekada ng karanasan. Paano ito nangyari? Mabilis niyang sinulyapan ang isa sa kanyang mga kasambahay, sumenyas na ipatawag agad ang mga tao rito. Nakita ni Harvey ang lahat ng nangyari, ngunit hindi siya nag-abalang pigilan ito. Young Master Padlo, you and your father are not in good terms at all, sabi ni Harvey, na kalmadong nakatingin kay Gale. Nabalitaan ko na ang guru mo ay taga South Sea Martial Arts Alliance. Bakit hindi mo rin siya dinala dito? Kung hindi, baka hindi mo na ako maibaba. Kumuha si Harvey ng basang-basahan at casual na pinunasan ang kanyang mga daliri. Labis na inis ang naramdaman ni Rhett matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang siya ay tumayo, sinusubukang sabihin ang isang bagay dahil sa pagmamalaki. Ngunit nang makailang hakbang pa lang siya ay bumulwak ang dugo sa kanyang bibig bago bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Natural, hindi na nagpigil si Harvey sa sampal. Si Rhett ay hindi nasaktan sa labas, ngunit malubhang nasaktan sa loob. Oh, sorry, hindi ko nakontrol ang sarili ko ng maayos. Kalmadong ngumiti si Harvey. Bakit hindi natin subukang muli, Deputy Chief Padlo? Pinapangako ko ngayon lang na mamamaga ang mukha mo. I bet hindi ka uubo ng dugo. Halos mapasuka ng dugo si Rhett matapos marinig ang mga katagang iyon. Galit niyang tinuro si Harvey habang patuloy na nanginginig ang katawan, ma-stroke siya sa purong galit. How dare you? Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Gale habang galit na ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Kahit gaano ka kahusay lumaban, bodyguard ka pa rin ng iba. Sa tingin mo ba may magagawa ka sa Blackburn City? Maghintay lang. Pagsisisihan mo agad ang lahat ng ginawa mo. Gagawin ko ang iyong buhay sa impyerno. Mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Gale. Oh, tumawag ka ba ng mga tao? May backup ka na ngayon. Kalmadong ngumiti si Harvey York. Pagkatapos ay bibigyan kita ng 10 minuto. Luluhod ako kapag nagawa mong takutin ako ng taong tinawag mo. Kung hindi, kailangan mong lumuhad at ang iyong anak na lalaki. Agad na nagdilim ang mga mukha ni Gale Padlo at Rhett Padlo bago sila nagtinginan sa isa't isa na may malungkot na ngiti. Halatang alam nilang dalawa kung sino ang darating. Vroom! 10 minuto lang, muling bumukas ang pinto. Isang grupo ng mga taong nakadamit ang pumasok na may malamig na ekspresyon. Isang medyo may edad na lalaki ang nakatayo sa harapan. Matalas ang mukha niya na parang kutsilyo, at may peklat mula sa gilid ng kaliwang mata hanggang sa kanang bahagi ng baba. Ang peklat ay hindi lamang nakakalat sa kanyang mga tampok sa mukha, ngunit ang kanyang mabangis na kilos ay binigyang diin din ito. Ito ay malinaw na siya ay isang napaka-prominenteng figure. Napakunot ang noo ni Harvey sa lalaki habang nakakunot ang noo ni Julian York sa likuran niya. Sir York, ito ang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance, si Chase Smith. Ngumiti lang si Harvey. Alam niyang ang dami lang kayang gawin ng ama ni Gale. Hindi man lang siya nag-abalang humakbang palabas. Nakaupo lang siya sa sofa habang binubuksan ang dragon set at nagsali ng baso. Nandito ka, Leader Smith. Magalang na naglakad sina Gale at Rhett patungo kay Chase matapos itong makitang paparating. Nagdadalawang isip si Rhett na magsalita habang si Gale naman ay nagngangalit.
Ikinalulungkot ko talaga na abalahin ka sa kalagitnaan ng gabi, Leader Smith. Walang ibang choice. Ang tanga na ito ay hindi nirerespeto ang ating organisasyon at pinabagsak pa ang 12-dosenang mga tao natin at sinaktan ang aking ama. Siya ay isang hindi malalampasan na tao. Ikaw lang ang makakapigil sa hambog na bastard na ito sa lungsod ngayon. Nahihiyang lumapit ang iba bago magalang na yumuko kay Chase. Hello, Leader Smith. Pagbati Leader Smith, naligtas tayo sa tulong ni Leader Smith. Lahat ng magagandang babae ay tumingin ng mapang-akit sa mga mata ni Chase, at sabik na tumalon sa kanyang mga bisig. Paminsan-minsan ay pinandilatan ni Gail at Rhett si Harvey, na para bang patay na ito. Nanatiling walang ekspresyon si Harvey. Hindi man lang siya natakot sa nakita. Hindi mo iginalang ang organisasyon at sinaktan mo mismo ang deputy leader. Tuluyan nang hindi pinansin ni Chase ang mga taong nagpasasa sa kanya at naiinis na tumingin sa kanyang paligid. Kung sino man yan, medyo mayabang ka. May hiling ka bang mamatay o ano? Excited na tinuro ni Gail si Harvey. Iyon siya, Leader Smith. Bulalas niya. Sinulyapan ni Chase si Harvey bago siya sinukat saglit. Siguradong napakakahanga-hanga mong saktan si Rhett, binata. Sa paghusga sa iyong hitsura, malamang na hindi ka rin taga rito. Tuldok, dito, sabihin mo sa akin kung saan ka nanggaling. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan ang aking mga tao sa sarili kong teritoryo. Wala akong pakialam kung sino ka. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Dito ka dapat mamatay. Nakakahiya na ang isang pambihirang kabataang tulad mo ay mawalan ng buhay dito, ngunit walang ibang pagpipilian. Ang organisasyon ay hindi dapat mapahiya ng ganito. Hindi rin ako natatakot sa sinuman sa likod mo. Huhukayin ko ang bawat tao sa tabi mo. Babayaran ko silang lahat. Naging dominante si Chase Smith. Handa siyang sirain ang sinumang humahadlang sa kanya. Humigop ng alak si Harvey York bago nagpakita ng mahinang ngiti. Tulad ng inaasahan kay Leader Smith. Napakahusay at dominanteng tao. If I heard you right, you're planning to take advantage of everyone here, right? Oh shit, tama ka. Malamig na tawag ni Chase. Hindi ka ba masaya tungkol dito? Pagkatapos ay lumapit ka sa akin. Ipapatikim ko sa iyo ang sarili mong dugo. Tinuro ni Chase si Harvey. Tumayo ka at ipakita mo ang iyong mukha. Nanghina ang magandang babae nang makita ang tanawing iyon. Masyado siyang malakas. Napaka-dominante ni Leader Smith. Ganyan ang tunay na lalaki. Pinag-cruise ni Harvey ang kanyang mga braso at binti at itinaas ang kanyang ulo sa paghamak. Naghiyawan ang mga tao nang makita nila ang tanawin. What the hell? Sinusubukan pa ba niyang magpakitang gilas? Gusto niya ng kamatayan o ano? Tumawa si Gail Padlow. Nagpapanggap ka pa rin ngayon. Gusto mo na ba talagang mamatay? Sa wakas ay natanaw ni Chase ang mukha ni Harvey habang ang iba ay galit na galit. Nanginginig ang katawan niya habang may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Siya ang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Siyempre, malalaman niya kung ano ang hitsura ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ng South Sea Martial Arts Alliance na huwag makipaglaban sa lalaki sa harap niya kahit na ano. Inutusan din siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan siya. Hindi pa nakita ni Chase si Harvey na kumilos noon, ngunit nabalitaan na niya ang tungkol sa kanyang mga nakakatakot na gawa mula sa ibang tao. Sa ngayon, walang pakialam si Chase sa mga taong nakapaligid sa kanya. At wala rin siyang karangyan na isipin ang kanyang pride. Agad niyang pinigilan ang galit bago tumakbo patungo kay Harvey sabay yakap sa kanya. Gobernador York, nagagalak akong makita ka. Ang titulong nakuha ni Harvey mula sa South Sea Martial Arts Alliance ay hindi lamang para sa palabas. Ang mga taong may mga titulo ay katumbas ng mga pinuno ng organisasyon at pinaglilingkuran ng libu-libong tao. Hindi rin ito biro lamang. Mukhang medyo informative ka. Hindi ko inaasahan na makikilala mo talaga ang mukha na ito. Ngumiti si Harvey bago tinapik ang mukha ni Chase. Kung tama ang narinig ko, sinusubukan mong samantalahin ang mga taong nasa harapan ko dito.
Sino sa tingin mo ang kakalabanin mo? Bahagyang ngumiti si Harvey habang kumikislap ang mata ni Chase. Alam na alam niyang hindi siya makakalaban sa lalaking nasa harapan niya. Agad niyang sinampal ang mukha niya nang walang pag-aalinlangan. Sampal, kasalanan ko ta. Nagulat sina Gale at Ret Padlow. Naganap ang mga pagsabog sa likod ng kanilang mga ulo. Sinaktan ni Chase ang sarili niya sa mukha. Lahat ay nakatingin kay Harvey sa puntong ito. Hindi pa nila narinig ang pamagat ni Harvey. Hindi nila maintindihan kung bakit nangyari ang lahat noong una. Si Chase Smith ito, ang leader ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Siya ay isang kilalang tao na katumbas ng 3 dakilang pamilya ng South Seas. Bakit niya sinasampal ang sarili niya pagkatapos makita si Harvey? Ano ba talagang nangyari dito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3925. Mistress lang ang batang ito, Leader Smith. Bakit mo sinampal ang mukha mo sa harap niya? Tanong ni Ret Padlow ng likas. Sampal. Bago pa man matapos magsalita si Ret, agad na inihampas ni Chase Smith ang likod ng palad niya sa mukha ni Ret. Isang beses pang nataman ni Ret ang marmol na dingding. Hindi siya makagapang pabalik ng mahabang sandali. Bakit mo ako sinaktan, Leader Smith? Laking gulat ng iba nang makita ang nakita. Hindi nila maintindihan kung bakit niya sinasaktan ang sarili niya at si Ret na dapat ay naroon siya para tulungan ang mga Padlow. Nagulat si Gale Padlow. Marami ka bang nainom, Leader Smith? Dapat ang bastos na ito ang kinakalaban mo dito, hindi ang tatay ko. Sampal. Pinalipad din ni Chase si Gale sa kanyang ama. Nakahiga silang dalawa sa dingding na walang gumagalaw kahit isang kalamnan. Napapikit si Harvey York na may malalim na ekspresyon sa mukha. Mukhang hindi sapat ang iyong reputasyon sa Blackburn City Martial Arts Alliance, Leader Smith. Hindi lamang sumunod ang iyong mga kasambahay kapag sinampal mo ang iyong sarili, nagsimula pa silang magtanong sa iyo. Na-disappoint ako sa iyo. Agad namang tumayo si Harvey. Aalis na tayo, Julian York. Naningkit ang mga mata ni Chase sa sinabi ni Harvey. Sampalan niyo ang sarili niyo ngayon din. Ha! Natigilan ang lahat. Hindi nila nagawang e-proseso ang kanilang narinig. Hindi niyo ba ako naiintindihan? O gusto niyong tulungan ko kayo? Galit na tumalikod si Chase bago sinampal ang mukha ng isang estudyante. Natigilan ang iba bago nila sinimulang sampalan ang kanilang mga sarili sa mukha. Bilang mga alagad ng Blackburn City Martial Arts Alliance, ang kanilang mga order ay ganap. Sina Ret at Gale ay parehong may nakakakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha ngayon. Mukhang napagtanto nila na si Harvey ay hindi isang taong kaya nilang panindigan. Nakanganga ang mga magagandang babaeng nanunood ng palabas. Hindi nila alam kung ano ang kanilang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Dahil sa mga sinabi ni Harvey, hindi lang sinampal ni Chase ang sarili niya, kundi pati lahat ng tao dito sa organisasyon ay sinampal nila ang sarili. Naniniwala ang mga babae na sila ay may sapat na kaalaman. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ang isang lalaki mula sa bansa H ay kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ng napakaraming tao. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang maliit na prito na tulad niya ay nakakatakot sa isang tulad ni Chase. Sampal, sampal, sampal. Matapos sampalan ang sarili ng ilang beses, magalang na tumabi kay Harvey si Chase habang nasa tagiliran ang mga kamay. Kalmadong ngumiti si Harvey matapos makita ang tanawin. Hindi masama, gayunpaman, ang iyong order ay ganap. Naningkit ang mga mata ni Chase sa sinabi ni Harvey. Salamat sa iyong papuri. Sigaw niya na nakatagilid ang ulo. Akala ng mga dilag ay nanaginip sila. Sumunod pa ang ilan at ilang beses na sinampal ang sarili sa mukha. Si Chase na mayabang at makapangyarihan ay agad na nawala ang respeto sa sarili na para bang isa lang siyang aso sa lansangan. Talagang tamad ang mga alagad dahil sa sobrang inis na nararamdaman nila sa sandaling ito. Nakasanayan na nilang Huracan ang iba sa buong buhay nila. Ito ang unang pagkakataon na ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa harap ng ibang tao.
Hindi nila matanggap na ang kanilang makapangyarihang pinuno ay kumikilos ng napakamahiyain sa presensya ng mga estranghero. Nagpakita ng magalang na tingin si Chase Smith habang hindi pinapansin ang lahat. Hindi ko sila naturuan ng maayos, Sir York. Kasalanan ko ito. Inikot ni Harvey York ang kanyang baso ng alak at humigop. Akala mo ba hahayaan na lang kita dahil sa sinabi mo? Ganap na minamaliit ni Harvey si Chase sa puntong ito. Anong ginagawa mo, Leader Smith? Paano mo ibababa ang iyong ulo sa harap ng isang lalaki mula sa country age na ganyan? Siya ay isang probinsyano lamang. Bakit ba takot na takot ka sa kanya? Siya ay isang tao lamang na itinatago ni Cathy Cobb. Natatakot kami sa kanya dahil kasama niya ang pamilya Cobb noon. Bakit tayo matatakot sa isang ganid na katulad niya ngayong pinutol na ni Cathy ang kanyang pamilya? Tungkol kay Dean Cobb, hindi pa rin siya nagpapakita ng sarili pagkatapos siyang alagaan ng brat na iyon. Ang lahat ng ito ay pandaraya lamang. Hindi tayo dapat matakot. Akala ni Gail Padlow ay natatakot si Chase kina Cathy at Dean. Naniniwala siya na ito lang ang dahilan kung bakit siya takot na takot. Naisip niya na dapat niyang ipakita ang hindi umiiral na kakayahan ni Harvey na palayain si Chase. Bago pa man matapos magsalita si Gail, sinugod siya ni Chase bago siya pinalipad ng isang sipa. Sina Gail at Rhett Padlow ay parehong hinayla pataas mula sa lupa. Walang katapusang sinampal ang mag-ama pagkatapos noon. Sampal, bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung sino si Gobernador York? Sampal. Ang ginagawa mo lang ay magsaya at samantalahin ang karamihan. Nasira ang reputasyon ng buong organisasyon dahil sa inyong dalawa. Sampal, gaano ka kalakas loob na patuloy na lumaban sa kay Gobernador York ng ganyan? Kahit na siya ay sapat na mapagbigay na palayain kayong dalawa, hindi ako pareho. Nabaliw talaga si Chase noon. Gail at Rhett's face were completely swollen matapos makatanggap ng napakaraming sampal sa mukha. Maging ang kanilang mga ngipin ay unti-unting nalalagas. Kung ikukumpara sa matinding sakit sa kanilang mga mukha, pareho na lang naramdaman ng mag-ama na blanko ang kanilang isipan. Gobernador York, ang taong namamahala sa libu-libong tao. Maging ang pinuno ng South Sea Martial Arts Alliance ay kailangang magbigay galang. Sa wakas ay napagtanto ng mag-ama na hindi sila sasalungat sa mga probinsyano. Nakipaglaban sila sa mga kilalang tao. Nakaramdam ng pagkatamad si Gail. Napuno siya ng kawalang paniwala. Nagpakita rin ng malamig na ekspresyon si Rhett. Sa isang reputasyon na kasing laki niya, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng titulong gobernador. Mula noong sinaunang panahon, ang isang tulad nito ay gagamitin bilang isang sandata ng hari, na nag-aalis ng lahat ng sakam na mga lingkod sa ilalim niya. Hindi naintindihan ng mga dilag kung ano ang ibig sabihin ng pamagat, ngunit masasabi nila na ang katayuan ni Harvey ay hindi pangkaraniwan, na hinuhusgahan sa pamamagitan ng ekspresyon lamang ni Rhett. Kung tutuusin, bakit sasampalan pa ng isang tulad ni Chase sina Rhett at Gail pagkatapos niyang saktan ang sarili niya kung hindi naman ganoon kakilala si Harvey? Agad na nawala ng malay si Rooster. Alam niyang tapos na siya. Ang mga alagad ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay nanginginig sa takot. Hindi nila napigil ang ibagsak ang kanilang mga tuhod sa lupa. Matapos bugbugin si Gail Padlow at ang kanyang ama, sinipa ni Chase Smith ang dalawa patungo sa kay Harvey York. Patuloy silang lumalaban sa iyo dahil sa kawalan ko ng disiplina, Gobernador York. Parusahan mo sila ayon sa gusto mo. Binigyan siya ni Chase ng magalang na tingin. Hindi siya maglalakas loob na magpakita ng pahiwatig ng pagmamataas noon. Sa sandaling ito, namamaga ang mukha ni Gail na parang mukha ng baboy. May gusto siyang sabihin pero nakatitig lang kay Harvey na may takot na ekspresyon. Ibinaba naman ni Rhett Padlow ang ulo na may paghihiganti. Ayaw niyang maniwala na ang taong sinusubukan nilang sirain ay talagang lampas sa kanilang mga kakayahan. Walang emosyong ekspresyon ang isinuot ni Harvey nang makita niya ang panlilinlang ni Chase para makuha ang kanyang tiwala. Tinapik niya ang mukha ni Chase bago mahinahong sinabi, "Dapat mong hawakan ang sarili mong mga tauhan, Leader Smith." 11:00 na ng gabi.
May 7 oras pa bago magtanghali. Dahil naiintindihan mo ito, bibigyan kita ng ilang oras. Darating si Julian York sa Blackburn City Marshall Alliance bukas ng alas 10. Ibabalik niya ang lahat sa iyo sa lalong madaling panahon. Kahit walang magbayad, tutuparin nila ang mga utos ko bilang gobernador. Iimbestigahan nila ang bawat krimen na nagawa ng organisasyong ito sa ngayon. Isa pa, ayokong may makaalam sa nangyari ngayon. Gusto kong mag-ingat. Nakikita ko lamang ang higit pa sa pamamagitan ng pagpapanatiling mababa ang aking sarili. Hindi ka ba sang-ayon, Leader Smith? Casual na tinapik ni Harvey ang balikat ni Chase bago nagpakita ng mahinang ngiti. Alam mo na ang gagawin, Leader Smith. Pagkatapos, umalis siya kasama sina Julian at Irene Johnson pagkatapos. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay sapat na para lumubog ang puso ni Gail. Ang tono ni Harvey ay puno ng nakasisilaw na hangarin sa pagpatay. Alam ni Gail na ang lahat ng ginawa ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay walang pagkukulang kung talagang itinataguyod ni Harvey ang kanyang awtoridad bilang gobernador. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Red. Siya at ang kanyang anak ay mga pinagkakatiwalaang kampa ni Chase. Hindi binigyan ni Harvey ng pagkakataon si Chase na makabalik sa paggawa ng lahat ng maaga. Binibigyan ng oras si Chase upang makita kung alam niya kung paano haharapin ang sitwasyon ng naaangkop. Nanginginig si Gail nang mapagtanto niyang mapupunta sila ng kanyang ama sa isang matinding gulo. Agad na nagdilim ang mukha ni Chase. Tumingin siya sa kanyang balikat nang walang sinasabi. Tuluyan nang na-dislocate ang balikat niya. Sapat na ang mahinang pagtapik ni Harvey para magawa ang ganito. Ang pinsalang ito lamang. Ipinadala ni Harvey sa ospital sina Julian at Irene bago pinadalhan sila ng maraming tao dito. Dahil gagawa sila ng magandang negosyo sa titulong gobernador ni Harvey, hindi niya naisip na pabayaan ang dalawa. Pagkatapos ng gabing iyon, sigurado si Harvey na hindi na mag-aaksaya ng oras si Julian. Maliban na lang kung ayaw ng mabuhay ni Chase, hindi rin siya mangangahas na lumaban. May plano rin si Harvey na buhayin si Chase. Number 1. Dahil hindi ito bansa H, tiyak na magdudulot siya ng gulo sa loob ng South Sea Martial Arts Alliance kapag natalo niya ang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Number 2. Dahil gusto niyang itaas ang ranggo ni Cathy Cobb, ang Blackburn City Martial Arts Alliance ay kailangang-kailangan. Ang pagpapaalam kay Chase na mabuhay ng natural ay magiging mas kapaki-pakinabang sa layunin. Bumalik si Harvey York upang magpahinga pagkatapos ng kanyang negosyo. Kinaumagahan, pumunta si Cathy Cobb sa kanyang villa para makipagkwentuhan habang nag-aalmusal. Tumakbo ang isang security guard para isumbong kay Harvey ang tungkol sa isang bagay. Mr. York, may isang lalaki sa harap ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng plaster. Gail Padlow daw ang pangalan niya. Nandito siya para humingi ng tawad sa inyo ni Miss Cobb. Napangiti ng mahina si Harvey. Humingi ng tawad. Natigilan si Cathy. Hindi niya alam ang nangyari kagabi hanggang sa pumunta si Gail dito para lang humingi ng tawad. Pero dahil matalino siyang babae, ngumiti lang siya nang walang sabi-sabi. Halika na, tingnan natin sa labas. Humigop ng inumin si Harvey habang naglalakad papunta sa front door. Isang lalaki ang nakitang nakaluhod sa looban. Lumuhad siya ng tuwid ang likod. Hindi man lang siya naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada. Kung ikukumpara kagabi, wala kahit saan ang kanyang pangingibabaw sa Lost City Bar. Mukha siyang kawawa. Kitang-kita ang pula ng kanyang mga mata. Hindi man lang niya ipinikit ang kanyang mga mata mula noong nakaraang gabi. Matapos makitang lumitaw sina Harvey at Cathy, naningkit ang mga mata ni Gail sa takot. Nahulaan na niya kung bakit hiniling ni Harvey sa mga kampanya na hanapin siya kagabi. Matapos magpalipas ng buong magdamag na nagkasala, pumunta siya rito ng madaling araw para humingi ng tawad. Natatakot siya na maabala niya ang pahinga ni Harvey, ngunit natatakot siya na hindi siya makahingi ng tawad makalipas ng alas 10. Matapos masuri si Gail saglit at humigop ng kanyang inumin, ipinakita ni Harvey ang isang mahinang ngiti.
May gusto ka bang sabihin sa akin kaninang madaling araw? Ibinuka ni Gale ang bibig habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Alam kong hinahanap mo ako kagabi dahil kay Miss Cobb, Sir York. Huwag kang mag-alala. Binawi ko na ang lahat ng mga akusasyon na ginawa ko ngayong umaga. Ang mga ari-arian ni Miss Cobb ay babalik sa normal bago ang alas 12. Upang ipakita ang aking paghingi ng tawad, nagdala pa ako ng $1.5 milyong. Mangyaring tanggapin ang munting regalong ito, Miss Cobb. Inilapag ni Gale ang tseke sa lupa habang patuloy na nanginginig ang bali niyang kamay. Hindi man lang siya naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Cathy noon. Kumunat ang noo ni Cathy. Logically speaking, hindi mo man lang malalaman kung gaano karaming mga asset ang mayroon ako sa South Sea noong una. Paano mo maipapakita sa korte ang eksaktong halaga? Nakahinga si Gale matapos marinig ang mga salita ni Cathy, at sa wakas ay naramdaman niyang ligtas siya sa tamang panahon. Ang kanyang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa kahihiyan na kailangan niyang dalhin. Galing yan sa pamilyang Cobb. Sinabi nila sa akin na gawin ito. Sinabi nila na hahatiin nila ang ikatlong bahagi ng mga ari-arian sa akin pagkatapos gawin ang lahat. Pinapayagan din nila akong gawin ang lahat ng gusto ko sa iyo. Hindi ko nais na gawin ito noong una, ngunit ito ay maraming pera. Napabuntong hininga si Cathy. Ang Cobbs, maging tiyak. Sinong nagsabi sa'yong gawin mo ito? Napaawang ang bibig ni Gale bago siya nagngangalit. Si Lola Cobb. Kung hindi siya, hindi ako maniniwala sa mga salita ng pamilya. Nagalit talaga siya sa mga kilos mo kahapon. Kaya gusto ka muna niyang makipag-ayos. Nang inig ang katawan ni Cathy bago siya tumawa ng mapait na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Kahit na si Cathy Cobb na may malakas na puso, ang malaman na ang kanyang pamilya ay napakasama sa kanya, ito ay isang malaking dagok. Matapos sipain si Gale Padlow, sinabihan ni Harvey York si Cathy na magpahinga at manirahan kasama si Dean Cobb. Plano niyang hawakan mismo ang negosyo ni Cathy. Siya ang nagmamay-ari ng Cobb Family Formula para sa Silver Elixir. Magagamit muli ang mga asset ni Cathy. Ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang magparehistro ng isang kumpanya para sa transportasyon ng elixir sa lalong madaling panahon upang makasabay sa mga benta o produksyon para kay Cathy. Naniniwala si Harvey na babalik sa normal ang mga bagay sa sandaling may dapat gawin si Cathy sa sandaling patakbuhin niya ang kumpanya. Matapos makuha ang numero ng telepono ng sekretarya ni Cathy, nagpadala si Harvey ng ilang mga text para set up ang mga bagay-bagay. Habang papalabas na si Harvey para sa hapon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Di nagtagal ay kinuha ni Harvey ang telepono. Isang babaeng may bahagyang basag na Ingles ang maririnig na nagsasalita mula sa kabilang panig. Ikaw ba si Sir York? Ako ang sekretarya ni Miss Cobb. Nagawa ko na ang ilan sa mga bagay na ipinagagawa mo sa akin ngayong umaga. Pumili din ako ng office building na pagtrabahuan natin. Sapat na para sa ating lahat. Iyon lang. Nag-alinlangan ang secretary. Sabi ko naman sa'yo, akin na ang negosyo ni Miss Cobb mula ngayon. Sabihin mo lang kung may bumabagabag sa iyo. Hindi na kailangang magpigil. Napaka-direkta ni Harvey. Sabihin mo lang sa akin kung walang sapat na pera. Sabihin mo sa akin kung may nagpapahirap din sa iyo. Hindi inaasahan ng kalihim na magiging ganito ka-dominante si Harvey. Matapos magyelo sandali, mamulong siya, Mr. York, noong nag-apply ako para sa isang bagong kumpanya sa Industrial and Commerce Bureau, sinabi nila na hindi nila mailista ang Silver Elixir ng pamilya Cobb dito. Ngunit noong isinumite ko ang form online, wala namang problema. Ang taong iyon ay kinuha ang aming panukala nang hindi man lang nagbigay ng tamang paliwanag. Sabi din niya, kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ano, sinabi niya na baka iwan niya iyon kung makitulog ako sa kanya ngayong gabi. Walang magawa ang sekretarya habang sinasabi ang mga katagang iyon. Sapat na ang paghihirap niya para lang gumawa ng maayos na negosyo. Sinabi niya talaga yun. Kumunat ang noo ni Harvey. Mukhang nagdududa ang sekretarya. Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin.
Mukha siyang nagbibiro, pero sa tingin ko hindi iyon ang kaso. Sinabi niya na kung hindi ako masaya, maaari ko ring tawagan si CEO Cobb dito. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Nasaan ka? Pupunta ako sa iyo ngayon. Ako na ang bahala dito. Makalipas ang kalahating oras, lumitaw si Harvey sa main hall ng Industrial and Commerce Bureau. Pagkapasok niya sa loob, isang inosenteng dalaga na mukhang estudyante sa universidad ang lumapit. Nandito ka na sa wakas, Sir York, bulong ng dalaga. Siya ang sekretarya ni Cathy. Ilang beses nang nagkita ang dalawa, ngunit hindi gaanong pinansin ni Harvey ang hitsura ng babae. Kung titignan ng malapitan, mukhang nasa 20s lang ang babae, pero exposed na ang figure nito. Sa kabaligtaran, mayroon din siyang dalisay at kabataang mukha. Ang mga prinsipe at mga young master ay magsisikap na magkaroon ng babaeng katulad niya. Kabanata 3930. Tahimik na bumantong hininga si Harvey York. No wonder na pinaglalaroan ng isang secretary na ganito. Kung tutusin, wala ni isang lalaki sa mundong ito ang makakalaban sa isang bata at inosenteng mukhang babae na tulad niya. Pagkatapos sukatin ang sekretarya, sumagot si Harvey, ikaw. Ang pangalan ko ay Harper Klein, nahihiyang sagot ng sekretarya. Tumango si Harvey, tama, sino naman ang nagsabi sa iyo ng mga kahiya-hiyang bagay? Saglit na nag-alinlangan si Harper. Siya ang taong namamahala sa pagpaparehistro ng pag-aproba, si Rico Padlow. Dito siya naka-opisina. Sinasabi na siya ay mula sa parehong pamilya na namamahala sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumikilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ng lahat. Balita ko, mahihirapan ang mga pumupunta para magparehistro, lalo na ang mga babae mula sa ibang bansa, dahil sa kanya. Nawalan ng pera ang mga lalaki habang nawalan ng katawan ang mga babae. Napuno ng pag-aalala at takot si Harper. Gusto niyang gumawa ng mahusay na trabaho sa takdang aralin ni Harvey. Ngunit hindi niya matanggap na kailangan niyang isuko ang kanyang katawan para lang gumawa ng ganito. Kahit kailan ay hindi pa siya nai-inlove. Kaya sinasabi mong bahagi siya ng pamilya Padlow. Ngumiti siya, hindi nakakagulat na kaya niyang kumilos ng ganoon. Halika na, dalhin mo ako para makilala siya. Gusto kong makita kung gaano siya ka-arrogant. Gusto ni Harper na bigyan ng katiyakan si Harvey, ngunit pagkatapos makita ang hitsura ng determinasyon sa kanyang mukha, maaari lamang niya itong dalhin sa silid ng pagpaparehistro na may nag-aalalang ekspresyon. Pagkatapos kunin ang appointment number plate, dinala ni Harper si Harvey sa isang opisina sa ikalawang palapag. Maingat na kumatok si Harper sa pinto, ngunit sa halip na may sumasagot sa pinto, isang mahinang boses ng babae ang maririnig. Namula si Harper bago siya kumatok muli, ngunit walang sumasagot. Maya-maya pa, mahinahong sinipan ni Harvey ang pinto. Hindi masyadong malaki ang opisina. Mayroon lamang 100 square feet na espasyo. Isang lalaki at isang babae ang nakaupo sa isang office table. Mukhang nasa 30s na ang lalaki. Siya ay may kalbo na ulo, bilugan ang mukha, at may salamin. Halata sa sandaling iyon ang kanyang mapotla at lasing na ekspresyon. Malinaw na hindi trabahador ang babaeng iyon dito. Dumating siya para sa negosyo. Maganda ang suot niya na may kaakit-akit na hitsura. Nakaakbay na ang lalaki sa katawan niya nang sinipan ni Harvey ang pinto. Maaaring siya ang taong namamahala sa pag-aproba ng pagpaparehistro. Agad siyang nabigla nang pumasok si Harvey. Hindi niya napigil ang mapasigaw noon. Sino ka? Sinong nagpapasok sa iyo dito? Paumanhin, Chief Padlow. Binuksan ng hangin ang pinto, nahihiyang sabi ni Harper. Natural na takot siyang makipaglaban kay Rico. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa iyo. Mabilis na inilagay ni Harper ang sulat sa mesa na pulang-pula ang mukha. Ito ay isang maliit na regalo. Ano ang ibig sabihin nito? Tiningnan ni Rico ang sulat bago ito itinapon sa mukha ni Harper na nandidiri. Tama na, malamig niyang bulalas. Sinabi ko sa iyo kaninang umaga. Sapat na ang pera ko. Gusto ko ng mga babae.
Gusto mong magparehistro ng silver elixir o isang bagay? Mabuti, walang problema. Manatili ka rito at bigyan mo ako ng magandang pagkakataon. Pag-iisipan kong irehistro ito para sa iyo bukas. Pero kung hindi mo magagawa iyon, dapat mong hilingin sa iyong kinatawan na si Cathy Cobb, na samahan din ako. Naiintindihan mo ba ako?